Nakahanda naman ang nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan ma-aresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. At ngayong episode, pag-uusapan na naman natin ang kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. At para maintindihan nyo ang buong kaso ni Senator Marcoleta, alamin muna natin kung saan at paano ito nagsimula. Kung maaalala ninyo last year, isinapubliko ni Senator Marcoleta ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN as of June 2025. Makikita sa SALN ni Senator Rodante Marcoleta na ang kanyang net worth ay 51,961,550 pesos. Pero noong binangga ang SALN ni Senator Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenses o SOSE, nakita na ang kanyang campaign expenses ay umabot ng 112,857,951 pesos and 44 centavos. Ang katakataka sa SOSE ni Senator Marcoleta, wala siyang dineklarang contributions. Ibig sabihin, wala daw nagbigay sa kanya ng pera o tulong para sa kanyang kampanya bilang senador. Kaya ang tanong ng sambayan ng Pilipino, saan galing ang mahigit 112 million na ginamit ni Senator Marcoleta sa kanyang kampanya? Sa kanyang show sa Net25, ipinaliwanag ni Senator Marcoleta kung saan galing ang pera na ginamit niya sa kanyang kampanya. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Sa madaling salita, tumanggap si Senator Rodante Marcoleta ng pera mula sa kanyang mga kaibigan para sa kanyang kampanya bilang senador at ituring daw ito ni Senator Marcoleta na utang na loob. Ang tanging kahilingan lang daw ng kanyang mga donors ay huwag silang pangalanan. Dahil sa revelasyong ito ni Senator Marcoleta, inimbestigahan siya ng COMELEC para sa violation ng Omnibus Election Code dahil sa kanyang hindi pagdeklara ng contribution sa kanyang SOSE. Ayon sa investigasyon, meron palang mga nag-donate kay Senator Rodante Marcoleta ng pera sa halagang 75 million pesos para sa kanyang kampanya bilang senador. At isa na nga sa mga nag-donate kay Senator Rodante Marcoleta ay ang kanyang kaibigan na si dating Congressman Mike Defensor. Pero kalaunan, na-dismiss naman ang kaso ni Senator Marcoleta sa COMELEC sa kadahilan ng hindi na krimen ang hindi pagdeklara ng contributions sa SOSE. Actually, gumawa din tayo ng video kung saan ipinaliwanag natin kung bakit naabsuelto ng COMELEC si Senator Rodante Marcoleta. Kung interesado kayo malaman kung ano ang mga naging basihan ng COMELEC sa pag-dismiss ng kaso ni Senator Marcoleta, you can click this video right here. Anyway, kahit na na-dismiss na ang kaso ni Senator Marcoleta sa COMELEC, hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kalbaryo. Dahil noong May 21, 2026, kinasuhan naman si Senator Marcoleta ng kasong plunder at indirect bribery sa Ombudsman. Makalipas ang mahigit na isang buwan, umugong ang bali-balita na kakasuhan ng Ombudsman si Senator Marcoleta ng plunder sa Sandigan Bayan. Dahil dito, nagkaroon ng biglaan at malawakang rally ang Iglesia ni Cristo upang ipakita ang kanilang suporta kay Senator Marcoleta. At ikondena na rin ang selective justice na ginagawa ni Ombudsman Boying Remulla. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose
sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. Ang rally ng Iglesia ni Cristo ay nagsimula ng umaga ng June 30, 2026 sa EDSA. Nakalaunan ay lumipat naman sa Liwasang Bonifacio. Nagtagal ito ng 3 araw at nilahukan ito ng maraming mga tao na nakikiisa sa pagkondena sa selective justice na ginagawa ni Ombudsman Remulla at ng administrasyong ito. Pero kahit na nagrally ang Iglesia ni Cristo, hindi nagpatinag si Ombudsman Remulla dahil tinuluyan niyang sampahan ng kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. The Office of the Ombudsman files before the Sandigan Bayan the plunder case against Senator Rodante Marcoleta over a 75 million peso campaign donation to him. Also named in the case are former Nakalusugan Representative Mike Defensor, Aristotle Viray, and Joseph Espiritu. So ang issue natin ngayon ay kung pwede bang masentensyahan si Senator Rodante Marcoleta ng plunder. Para masagot natin yan, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng plunder. Ayon sa Section 2 ng RA 7080 or otherwise known as the Anti-Plunder Law, ang sino mang opisyal ng gobyerno, mag-isa man o kasabwat ang miyembro ng kanyang pamilya, kamag-anak, kasama sa negosyo, mga tauhan o iba pang mga tao na nakaipon o kamkam ng ill-gotten wealth na hindi bababa sa 50 million pesos sa pamamagitan ng kombinasyon o siyere ng mga krimen ay magkakasala ng krimeng pandarambong o plunder at parurusahan ng reklusyon perpetua which is 20 to 40 years na pagkakakulong. So kung ang 75 million pesos na tinanggap ni Senator Rodante Marcoleta ay para sa campaign funds, bakit siya ngayon kinasuhan ng plunder? Hayaan nating sagutin yan ng Ombudsman through their spokesperson na si Attorney Miko Clavano. And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya nadeklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera as a general rule. Exception to the general rule kung campaign period at mangongolekta ka ng mga donations para sa campaign. Pero dito sa case na ito, hindi naman niya dineklara sa SOSE. Hindi rin niya dineklara sa SALN. So, dineklara lang niya sa taong bayan, sa media. Pero sa totoo lang, dapat linagay niya either sa SALN or sa SOSE. So, ang theory will revolve around that. No? Yes, tama naman si Attorney Clavano. Bawal sa isang public official na tumanggap ng kahit anong regalo mula sa kahit kaninong tao. In fact, ayon sa Section 7, Paragraph D ng RA 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, bawal tumanggap ang kahit sinong public officers or employees ng kahit anong regalo habang sila ay naninilbihan sa gobyerno. Pero ibig sabihin ba nito, porke tumanggap ng pera ang isang opisyal ng gobyerno, pwede na ba siya kaagad kasuhan ng plunder? Kasi ayon kay Attorney Harold Respicio, hindi pwedeng makasuhan si Senator Marcoleta kasi private funds ang kanyang tinanggap at hindi mula sa kaban ng bayan. Dahil ba sa lumagpas sa 50 million, yan man ay public o private funds, plunder na kaagad kapag ka tinanggap ng isang sitting congressman, attorney? Ay, hindi po. Relevant lamang ang threshold kapag meron kang tine-threshold. Yung nature ng funds ay private. Kapag plunder po, pandarambong, yan po ay pagkamkam ng kaban ng bayan. Private funds po yung ibinigay sa kanya. Pero ang sabi naman ng Ombudsman, pwede pa rin daw makasuhan ng isang public official kahit ang tinanggap niyang pera ay private funds. Pakinggan ulit natin ang paliwanag ni Attorney Clavano. And yung yung tanong nyo na public funds, dun sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number 2 there,
is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Alam nga naman po, yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Ang provision ng plunder na binabanggit ni Atty. Clavano ay ang paragraph 2, section 1B ng anti-plunder law kung saan sinasabi na kasama sa ill-gotten wealth ang pagtanggap ng pera o regalo mula sa ibang tao. Pero kulang ang binanggit ni Atty. Clavano. Kasi kung babasahin natin ng buo ang probisyon ng batas, sinasabi doon na ang pagtanggap ng pera o regalo mula sa ibang tao ay dapat may koneksyon sa isang kontrata o proyekto na may kinalaman sa opisina o posisyon ng public official. Sa kaso ni Senator Marcoleta, alam ng buong Pilipinas na ang perang tinanggap niya ay ginamit niya para sa kanyang kampanya bilang senador. Kaya hindi siya pwedeng mangako kay Mike Defensor ng kahit anong kontrata or project na may kinalaman sa kanyang opisina bilang congressman kasi nga tatakbo na siya bilang senador. And on a practical note, hindi magkakaroon ng matibay na ebidensya ang ombudsman sa aligasyon nilang plunder laban kay Senator Marcoleta. Paano natin nalaman yan? Kasi mismong si Mike Defensor na nagbigay ng pera kay Senator Marcoleta ay nagsasabi na ang perang binigay niya ay tulong niya kay Senator Marcoleta at hindi para sa kahit anong kontrata. Ang kaso ho namin, ang sabi nila, plunder, pagnakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, ang nangyari po dyan, noong eleksyon, tumulong kami kay Dante Marcoleta para maging senador ng ating republika. Nangyari ang pagtulong noong Enero. Kaya po tinawag yan na donation. Pera po naming pribado, 3 kaming magkakaibigan, tumulong kay Dante Marcoleta. Paano naging plunder yun? Nasaan ang perang ninakaw? Anong pabor ang hiningi? Kaya walang maipipresentang malakas na ebidensya ang gobyerno laban kina Senator Marcoleta at Mike Defensor kasi hindi naman nakinabang si Mike Defensor sa kahit anong government project or contract mula kay Senator Marcoleta. Bukod dyan, ipinahiwatig din ng ombudsman na isa sa mga dahilan kung bakit daw isinampa ng ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Marcoleta ay dahil daw binanggit ni Senator Marcoleta ang utang na loob. Granting na may utang na loob si Senator Dante Marcoleta kay Mike Defensor. Ibig sabihin ba nun, liable na siya for plunder? Kumita ba ng limpak-limpak na salapi si Mike Defensor dahil sa utang na loob ni Senator Marcoleta sa kanya? Ikahihirap ba ng Pilipino at ng Pilipinas ang utang na loob ni Senator Marcoleta kay Mike Defensor? The bottom line is, just because may utang na loob si Senator Marcoleta kay Mike Defensor does not mean na magbibigay si Senator Marcoleta ng government contract or project kay Mike Defensor. Kasi ang pagkakaroon ng utang na loob sa isang tao ay hindi krimen at lalong-lalo na hindi ito plunder. At kung ako na isang hamak na abogado sa internet, nakikita ko ang mga ito, what more yung mga abogado ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. And I am sure, alam ng ombudsman na mahina ang kaso nila laban kay Senator Marcoleta at Mike Defensor. Kasi hindi nga nila kayang banggitin ng buo ang probisyon ng batas na nilabag ni Senator Marcoleta. So knowing all this, sa tingin niyo ba malakas ang kasong plunder na isinampa ng ombudsman laban kay Senator Marcoleta? Sino ang paniniwalaan ninyo? Ang ombudsman o si Senator Marcoleta? The choice is up to you. Yan ang ating show for today. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. Mabuhay ang Pilipino!